Samantala, nasa PNP Custodial Center na si Senador Jinggoy Estrada matapos sumuko sa CIDG dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam. Sumailalim din sa regular na booking process ang senador na inharap ng kanyang ama na si Manila Mayor Joseph Estrada. Nag-uulat si Sam Ramirez mula sa Campo Crame, live. Ralph, magkasama na nga si Senators Bong Revilla Jr. at Senator Jinggoy Estrada dito sa may Philippine National Police Custodial Center. Kanina nga alas 3:30 ng hapon ay formal nang inilipat ng ilang kawani ng Philippine National Police mula dito sa multipurpose hall kung saan siya sumailalim sa mga booking procedures papunta dito sa Center. At yan nga po, nakikita nyo sa inyong mga TV screen ang detention facility nila Senators Revilla at ni Senator Estrada. At kanina mapapansin nyo sa video natin, abangan lang natin ay dun sa paglipat kay Senator Estrada ay kumaway pa ito sa mga kawani ng media na nag-aabang sa kanya at kung makikita nyo sa ilang mga news reports din na lumalabas sa mga social media ay nag-flying kiss pa itong si Senator Jinggoy Estrada bago siya pumasok or ipasok sa sasakyan ng PNP patungo sa kanyang detention facility dito nga sa may Custodial Center sa may Philippine National Police Headquarters sa Campo Crame. Ito'y matapos sumuko kanina si Senator Jinggoy Estrada sa kanyang ama na si Manila Mayor Joseph Estrada at saka naman siya i-turn over ng kanyang ama sa Campo Crame para sumailalim na sa booking procedures. Ng isang mahabang convoy, nagtungo si Senator Jinggoy Estrada sa lungsod ng San Juan sa tahanan ng kanyang ama na si Joseph Estrada upang personal na sumuko. Mula sa kanilang tahanan sa lungsod ng Quezon, sakay ng isang itim na oto, kasama ni Estrada ang kanyang asawa na si Presi Estrada at ang kanilang 4 na anak na sina Julian, Janela, Joseph at ang kanilang bunso na si Baby Julien. Kasama din sa convoy ni Estrada ang ilan sa kanyang mga staff at supporters. Pinagkaguluhan ng media ang pamilya Estrada at di maiwasang magkagirian at magkasiksikan para lang makakuha ng posibleng huling panayam sa senador sa loob ng matagal-tagal na panahon. Ayon kay Estrada, nauubusan na siya ng salita para maipahayag ang kanyang damdamin. Maraming beses na kayo nag-usap ng iyong tatay, pero itong last time na ito, ano sa palagay ninyo? How would this be very different? Well, of course, this is my last day of freedom. And this might be some emotional. I hope I can control my feelings. Ngunit gayunpaman, handa na ang senador sa hinaharap na suliranin. Muling iginiit ni Estrada na wala siyang sinabi din niya sa kanyang mga anak na huwag silang mahihiya sa kanilang pamilya. Sir, ano bilin mo sa mga anak niyo? Be strong. Taas no pa rin kayo. Pero wala po kasalanan. Pagkatapos ng ilang saglit na pamamalagi sa tahanan ng kanyang ama, nagtungo na si Estrada kasama ang kanyang magulang na sila Manila Mayor Joseph Estrada at dating Senador Loy Estrada sa Campo Crame kung saan sumailalim si Estrada sa booking procedures. Naharap sa isang count ng plunder at 11 count ng graft si Senator Estrada, kaugnay pa din ng umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Kasabay ng pag-issue ng warrant of arrest kay Estrada ang pagpapalabas din ng korte ng arrest warrant para sa 25 pang akusado. Kabilang na dito ang dating Deputy Chief of Staff ng Senador na si Pauline Labayen. Around lunchtime, Ralph, nung dumating dito si Senator Jinggoy Estrada kasama ang kanyang mahabang convoy at nandito nga rin yung kanyang ama at ina at ang kanyang immediate family kasama na rin ang ilan sa kanilang mga supporters. Kanina, Ralph, medyo kung dito nga ba maidedete na si Senator Jinggoy dahil wala pa palang commitment order na inilalabas itong Sandigan Bayan. So ang ginawa ng PNP, nagpadala sila ng kanilang mga representatives from the Criminal and Investigation Detection Group or CIDG sa Sandigan Bayan para number 1, isauli yung arrest warrant at number 2, para maibigay itong manifestation request or request ng kampo nila Senator Estrada na dito na lamang siya ma-detain. Pero after a few minutes, I think, ay nagpalabas na rin ng Sandigan Bayan ng commitment order na nagsasabing dito siya i-detain sa custodial center ng PNP.
Okay, At yan ang Sam? latest mula dito sa Campo Crame Sam? para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. Sam? Dalawang Yes. katanungan lang, Sam. Bakit natagalan ang Sandigan Bayan sa pagpapalabas nitong commitment order? Kasi sabi mo nga, tanghali pa, nandiyan na si Senador Jinggoy Estrada. Okay, I think malalaman natin ang sagot dyan sa kasamahan nating si Dina Pagibitan na siyang nagbantay sa mga pangyayari doon sa Sandigan Bayan. Pero kung ma-observe kasi natin from the previous pag-surrender ni Senator Junior naman, isa sa mga nasasangkot din dito sa pork barrel scam, ang ginawa ng kanilang kampo ay nagpunta muna sila ng Sandigan Bayan. Tsaka nila nalaman na sa PNP Custodial Center sila ilalagay. Kasi I think hindi pa ata nakalagay dun sa arrest warrant kung saang detention facility ilalagay yung mga susukong senador. At itong ginawa kasi ni Senator Jinggoy Estrada ay dumiretso na kaagad siya dito sa Campo Crame. At kanina may panayam tayo kay Chief Superintendent Theodore Sindak. Sinabi naman niya na wala namang mali dito sa proseso or sa sistema na ginawa ni Senator Estrada. Tinanggap ng PNP itong si Senator Estrada dahil kusa naman siyang sumuko. Yun nga lang ay hindi pa malinaw kung bakit or kung saan siya idedetena. Kaya kailangan pang magpunta ng mga representatives ng PNP doon sa Sandigan Bayan para itanong doon sa korte na may hawak ng kaso nila Senator Estrada kung saan siya idedetena. Ralph. Nasa PNP Custodial Center na si Senador Bong Revilla at si Senador Jinggoy Estrada. May balita ba tayo, Sam, kung kailan magpapalabas ng ang Sandigan Bayan para naman kay Senador Juan Ponce Enrile? So far, Ralph, wala pa. Pero ang inaabangan din natin dyan, kasi may final silang motion na kung maaari raw sana ay i-house arrest na lamang itong si Senator Enrile dahil nga rin sa kanyang edad, mga nasa 90 plus na kasi itong si Senator Juan Ponce Enrile. So, yan yung mga dapat natin abangan this week kung magkakaroon na ba ng desisyon yung division na may hawak ng kaso ni Senator Enrile. Ralph. Okay, maraming salamat, Sam Ramirez, live mula sa Campo Crame.